lahat. Ito ngayon para sa pagbasa ng teksto. Ang ating pong teksto ay magmumula sa Roma 5, talata 1 hanggang 8. Sabay-sabay po natin itong basahin. Sapagkat nawalan sana na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, binabasa natin ang kagandang loob ng Diyos at tayo nagaganap dahil sa pag-asa tayong makakabahagi sa kanyang paluwalhatian. Hindi lamang yan, kinagaganap din natin ang mga kahirapan ating tinipis dahil alam natin ito'y magbubunga ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay magbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat nung tayo ay hinapa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyari inuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mangas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit itinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan. Diyos po ang kapala sa pagkabasa ng salita. Marahil kaya po mayroon talagang pagdiriwang ng araw ng mga puso ay dahil sa pinagmulan nito. Bagaman, kung ano man ho ang batayan ay kung hindi man ito namin pwedeng masabi na kinuha sa banal na kasulatan, pero para sa atin na mga mananampalataya ay pwede ko natin tiyakin na kaya tayo mayroong ganitong pagdiriwang ay dahilan sa naranasan natin pag-ibig mula sa Panginoon. Yun ho ang kumbaga ay alternatibo para sa atin na nakakaalam kung bakit mayroong pong dakilang pag-ibig at please sa ganitong panahon na i-express hindi pa gaya na sabi nga natin nakaraang linggo nanlalamig daw po o nanlalamig na ang pag-ibig ng marami, pero at least ito'y pagpapaalaala para sa ating lahat. God's love secure our justification. So ito hong pag-ibig ng Panginoon ang nagbigay ng kasiguruhan sa tinatawag natin pagpapawalang sala na kailangan lahat ng tao. Tayo po'y manalangin. O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat nga sa iyong dahilang pag-ibig. At ngayon sa aming pagbubulay ng inyong mga salita, bagamat maaaring ang mga katagang ito ay malimit namin naririnig, patuloy po namin dinadalangin na bubuksan ninyo ang aming mga spiritual na pandinig, ang aming pong isip, ang aming puso, upang muli ay alalahanin at pahalagahan at isapagtuparan ang layunin mo kung bakit po mayroong kang mga paalaala katulad nito o pagpapaunawa ng mga katotohanan ito sa amin. Maasa kami sa tulong at pagtubay ng inyong banal na Espiritu dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala mo kami kakayanang labis na ulawain o lubos na ulawain at alamin ang katotohanan ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ito po ang aklat sa Roma o ang sulat ni Apostol Pablo sa Roma, ang tinatawag natin Magna Carta ng theological na pagpapahayag o presentasyon ni Apostol Pablo tungkol sa kahalagahan ng ating pananampalataya. Malinaw na ipakasaad dito kung ano ho ang dahilan bakit ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan dahil ipinakita niya sa mga unang bahagi ng kabanata ang kalagayan ng tao tungkol sa kanyang pagiging makasalanan na wala tayong magagawa, wala tayong excuse, sabi niya. Tapos pinaunawa niya sa atin doon na mayroong isang tanging paraan at ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At ang katuwiran o ang tinatawag nating pagbibigay ng Panginoon ng pagpapawalang sala ay maranasan lang ng tao sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi lamang sa bagong tipan, kundi sa lumang tipan, dahil ang chapter 2 nito ay nagsasabi na maging si Abraham
na tinatawag nating Ama sa pananampalataya, ay tumilala o nanalig sa Diyos. At dahil doon siya itinuring na matuwid. Hindi dahil sa kanyang ginawa, pagkamat yun ay mahalaga. Ito ay napakahalaga para sa bawat isa sa atin kasi ang edukasyon o tinatawag ko natin ang pag-alam sa mga bagay ay hindi iniligid ng Diyos upang tayong mga tao ay makaalam kung ano ang kanyang plano. Just imagine kung ito ay itinago ng Diyos. Ay hindi natin ito malalaman. Kahit na anong pagpipilit ng tao alamin ang plano ng Diyos, hindi mo yung malalaman ng tao. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Maaari yung meron tayong kahit paano ay sabi nga kaunting pagkaunawa, pero hindi natin kayang abutin ang katotohanan na nais ng Diyos ipaalam sa atin. Sa mga Griego, ito ang kanilang ginagawa. Kaya sinasabi nila na kung marunong ka, maligtas ka. Pero yun mo ay walang pagtutunan. Tingnan po natin ang mahalagang bagay na nais natin tuwain sa bahaging ito. Sabi yung sa awit 42, talatang 5, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaranda? Sa Diyos ako may tiwala, siya aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aamitan. Ang salmong ito ay isang salmo ng paghahayag ng panghihina o pagdaramdam dahil doon sa isang kalagayan na kung saan ang sumulat ng salmong ito ay pinanghinaan ng loob. Marahil sa kanyang naging karanasan ay nawalan na siya ng pag-asa. Sabi ko ng isang mangaral, kapag ang pag-asa ay nawala sa tao, wala na po tayong pagnanais pang mabuhay. Kaya sabi ko ng salmista o ng sugulat ng salmo, bakit ka manlulumo? Ito ay isang paraan ng pakikipag-usap sa sarili. Gayong may nalalaman kang katotohanan na pwede mong sabihin, bakit ka manlulumo? Bakit ka magmumumo? Samantalang mayroon kang pwedeng asahan. Ang sabi niya dyan ay, sa Diyos ako ay may tiwala, siya'y aking aasahan. Yung pagpapanubalit na yun ay napakahalaga. Sa atin po bilang mga tao, dumadating siguro sa punto ng ating buhay na nagtatanong din tayo, ano po ang ating kahihinatnan? May pag-asa ba? Meron bang talaga tayong mararanasan na katotohanan hindi lang sa buhay nito, kundi sa darating? Ito po ay isang mahalagang kasagutan sa ating tanong. Pero tingnan po natin ang kalagayan ng tao, ang hopeless condition ng tao. Bakit po? Una, ang damdamin ng sariling pag-uusig at kapahamakan dahil sa nagawang kasalanan laban sa Diyos at kapwa. Ang tao ho ay may konsensya. Lamang kapag tayo ho ay wala pang tinatawag natin kaugnayan talaga sa Panginoon. Yung totoong ugnayan sa Panginoon dahil kay Kristo, ang konsensya mo natin ay nababalutan ng tinatawag na subjective na saloobin o damdamin. Ibig sabihin, ang dinidiktamisa ng konsensya ay hindi nakasaling sa sinasabi ng Diyos. Pero may konsensya pa rin. Kaya sabi ko natin dito, ang damdamin ng tao na sarili mong niyang inuusig ang kanyang sarili dahil sa kapahamakan na alam niyang maaaring mangyari dahil sa kanyang paglabag sa Diyos at sa kanyang kapwa. Pangalawa, ang kawalan ng kapayapaan dahil sa kawalan ng kasiguruhan sa kapatawaran mula sa Diyos. Marami yung tao ang nag-iisip, ako may patatawarin pa ng Diyos. Minsan mayroon nung nakapagsabi sa akin na kahit isang mananampalataya ito na nakagawa siya ng kasalanan at ang sabi niya doon sa kanyang pastor ay, Pastor, patatawarin pa mo kaya ako ng Diyos? Di lalo na kung ang tao ay walang pagkaunawa o pagkaalam kung sino talaga ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Pangatlo, ang kawalan ng katiyakan sa kagandahang loob ng Diyos dahil sa pagtitiwala sa sariling pagsisikap na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ito ho ang pangunahing ginagawa ng tao. Para ho siya maging accepted, sabi nga matanggap siya ng Diyos. Kailangan niyang pagpakabuti, kailangan niyang magpakabait. At kung hindi niya magagawa yon doon sa pamantayan na minsan siya na rin na naglalagay, nawawalan mo siya ng katiyakan doon sa biyaya ng Diyos na siya pala ay tatanggapin hindi dahil sa kanyang nagawa, kundi dahil sa ginawa ng Diyos. Ang panghuli, ang kawalan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan
nasa Diyos. Walang katiyakan. Lahat ng ito ay, ito tinatawag natin hopeless condition. Yung kawalan ng pag-asa. Ang tao ay minsan nakikita lang natin na akala natin ay okay na okay, pero pag pinag-usapan mo ang mga ganitong bagay, wala naman sila talaga masasabi. Ang ini-expect na lang nila ay mahal sila ng Diyos at pag namatay, di tatanggapin na rin sila doon sa kanyang kaharian. Ano ang ginawa ng Diyos para sa atin upang ang hopeless condition na ito ay mabago? Narito, doon po sa ating binasa, ilan sa mahalagang bagay na makikita natin na pawalang sala. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasan natin ang kagandahan loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Makikita ko natin na yung hopeless condition ng tao ay napalitan ng tinatawag nating pag-asa, hindi lang sa buhay na ito. Dahil ang sabi ko doon ay pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Now, that means glorification. Buhay sa langit. So, hindi ho ito bagay na hindi tinitiyak. Ito'y bagay na tinitiyak ng Diyos sa mga tao na nag-aapuhapo, naghahanap ng sagot dahil hopeless nga eh. Pero salamat dahil ito ho ang in-accomplish o nilutas ng Diyos sa ating kalagayan. And pangunahin mo doon yung pagpapawalang sala na makikita ko natin sa talatang una. Now, ano po ang halaga ng pag-ibig ng Diyos? Una, ang kahalagahan ng ginawang sakripisyo dahil sa pag-ibig. Pangalawa, ang kawalan ng karapatan ng pinagkukulan ng pag-ibig. Ang pangatlo, ang kalaliman ng epekto ng pag-ibig. At ang pang-apat, ang kawalan ng pagpaparanas. Ang kalawakan, pagpaparanas ng pag-ibig. Una, the great cost of the act of God's love. Yun mo yung kahalagahan ng ginawang sakripisyo. Ang napakalaking halaga. O pwede natin sabihin mo nito na priceless. Wala kang katupas na halaga. Mayroong antas ang pagpapadama ng pag-ibig at nakadepende sa kanyang kakayanan ng nagsasagawa nito. Sabi sa talatang 5, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa pamamagitan sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Mayroong antas ang pagpapadama ng pag-ibig at nakadepende sa kakayanan ng nagsasagawa nito. Tayo po ay nakakaalam ng hangganan o limitasyon ng ating kayang ibigay sa ating kapwa. Kahit po sa relasyon ng mag-asawa, magulang at anak, may limitasyon yung pagsasabi ng mahal kita. Ibig sabihin, hindi ho yan pwedeng sabihin natin is walang hangganan. Yun mo ang ibig ko sabihin. Kaya ang akin mong binabanggit dito may antas ng pagpapadama. At gaya nga ng mga nababanggit natin sa nakaraan, yan ho'y agad-agad na nagbabago. Kumbaga, sabi nga, it readily, it easily changes as time goes by. Habang lumalaon ng panahon, nanlalamig ang pag-ibig, nawawala ang pagpapahalaga sa asawa o sa kapwa, nag-iiba na ang salubin, at ito ang sinasabi natin, antas. Habang tumatagal, maganda kung sa palalim at sa patindi ang pag-ibig. Pero, katulad doon ng common o usual, hindi nangyayari. Pero, dahil ang binasa mo natin dito, ibinuhos daw ang pag-ibig sa ating puso. Now, yung word mo na yun is complete. Complete. Ibinuhos. Hindi ho yun patak-patak. Ibinuhos na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Hindi ho ito installment. Hindi ho ito para bagang staggered basis na parang unti-unti. Ang sabi, ibinuhos na. Ibinigay na ng Diyos ang kumpletong pag-ibig na kailangan natin sa pamamagitan daw ng Espiritu Santo. So, ang antas ng pagpapadama ng Diyos ng kanyang pag-ibig ay pwede natin sabihin, walang hanggan. Hindi katulad ng atin. Kaya yung sinasabi natin doon.
So, nakadepende sa kakayanan ng nagsasagawa nito. Eh, sino nagsagawa? Ang Diyos. Kaya, ang pagbubuhos ay kumpleto at pangwalang hanggan. Pangalawa, ang kahalagahan ng pag-ibig ay makikita sa laki ng sakripisyong ginawa para sa iniibig. Mga kapatid, kung may iniibig tayo, yung sacrifice ay nakikita doon sa bahagi ng pag-ibig. Naalala ko sabi ng isang pastor na nagkakasal. Sabi niya doon sa kanya sa asawa, doon sa, mahal na mahal kita. Totoo, mahal na mahal kita. Eh, sabi ko nung pastor, naibibigay mo ba naman ng kompleto ang sweldo mo kay Mrs. Hindi nga lang, minsan hindi mo. Ang kahalagahan ng pag-ibig ay makikita sa laki ng sakripisyong ginawa o kayang gawin. Ang ekspresyon ng pag-ibig ay makikita mo kung paano siya magsakripisyo. Madaling magsalita ng kapag tayo ay nasasabing, mahal kita. Pero, di walang sakripisyo. Siguro doon sa inyo, mga hanggang ngayon sumusubaybay sa altar, di ba sabi? Text lang, love na. Maraming kabataan mo ngayon, text lang, love na. Anong sacrifice noon? Load? Eh, minsan pasa load pa yun. Nagpapasa pa yun. Sabi ko, saan ano lang text kita? Eh, ang text. Love kita. So, mga kapatid, makikita mo yung antas ng pag-ibig sa sakripisyong ginawa. Eh, ano po ang sabi sa verse 6 ng ating binasa? Sapagkat kung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo. Kamatayan ng ating Panginoon ang pinag-uusapan dito. Anong klaseng sakripisyo yan? Eh, gaya ng sinasabi ko, mga kapatid, hindi katulad ng kaya ipadama ng tao. Ito ho ay pangwalang hanggan. Ito ho ay paghahandog ng buhay. Hindi ng simpleng tao, ha? Si Kristo ay tao, yes, 100%. Pero 100% din siyang Diyos. So, ibig sabihin noon, ang sakripisyo ibinigay sa atin ay hindi lang pang tao. Yun din yung ginawa ng Diyos. At yun sa paghandog ni Kristo ng kanyang buhay para sa atin. Gaano kalaking pagpapakita ng pag-ibig niya. Kaya yung kanina hong aking pasimula, yung kawalan natin ng pag-asa, yung bang minsan naglulumo ka, nakikita mo na, Lord, parang bakit ganito? Gaya ng nabigla ka kanina, halimbawa, loveless ka. Pero nahirap lang sabihin loveless eh. Lagi namang may love yan kahit pa paano. Minsan lagabla, di ba? So, hindi totally loveless. Pero, kapag tayo nasa Panginoon, hindi talaga natin pwedeng sabihin, totally walang magmamahal sa atin. Even, sabi nga forsaken na. Hindi ka sabihin natin, dinalikuran ka na ng mga kaibigan. Dinalikuran ka ng inyong minsan mga mahal na sa buhay. Pero ang Diyos hindi niya gagawin yun. Kung ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig, hindi niya yung papawin. Hindi ho ang Diyos bumabawi ng ibinigay, especially sa ganitong ating pinag-uusapan, ang tinatawag po natin sakripisyo ng Panginoon sa ating bahagi upang tayo ay makaranas ng kanyang walang hanggang pag-ibig, upang tayo magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito at sa darating. Pangatlo, na hindi nagpapabagong ang hindi pabago-bagong anuman, ang hindi pagbabago-bagong pag-ibig, yung word no, na ang mangyari sa pinag-uukulan nito. Hindi mo ito nagpapabago. Verse 9, ang sabi dito, at sa ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nating tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngayon, ang sabi mo dito ni Apostol Pablo, napawalang sala na. Ito'y, again, past tense. Ito'y tapos na. Ito'y naisakatuparan na sa pamamagitan ni Kristo sa mga sumasampalataya. Ang sabi dito ay, lalo nating natitiyak na tayo'y maliligtas sa puot ng Diyos. Yun ho yung assurance. Yun ho yung pag-asa at hindi mo ito pwedeng magpabago-bago. Kanina sabi ko, ito ay isang magandang pagkukumpara. Ang tao, nagbabago yan. Kahit pa sa anong tindi ng sabihin natin pagrelasyon ng mag-asawa o ng magkasintahan, halimbawa, laging may limit yun na kayang ibigay. Hindi pwedeng sagarin yun na talagang pwedeng sabihin na pangwalang hanggan. Hindi kasiguro po yun mga kapatid sa ating hanay bilang tao. Pero sa Diyos,
yun ho ay walang limit at hindi ho yun pabago-bago. Hindi ho yun up and down. Hindi ho yun kailanman pwedeng pagdudahan. Lamang, siyempre, tayo sa ating kalagayan bilang tao, ito ay nagiging dahilan ng tanong natin sa Diyos kapag tayo nakakaranas ng ng mga bagay na tayo ho ay pinanghihinaan ng loob. Pero nandito ho ang sinabi kanina sa binasa natin, sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong magagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kalawalatian. Bukod dito, magagalak tayo sa ating pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. And then verse 5, yung sa unang bahagi, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. Hindi nagpapabago-bago ang Panginoon, anuman ang ating karanasan. Sabi niya, Apostol Pablo, hindi magiging madali. Oo, napawalang sala na kayo. Kasi mayroong maling kaisipan. Parang ganito. Kadalasan, pag ang isang tao ay sinabi niya, sumampalataya na siya sa Panginoon, everything will went well. Sabi niya, ito ay magiging ng maayos. Para bagang hindi na tayo makaka-experience ng anumang problema. Hindi yung gano'n. Ang sabi ni Apostol Pablo, dito ay may pagtitiis, may pagbabata. Pero, ang sabi niya dito, ito ay hindi magpapahina ng ating loob, bagkus ay magdudulot ng pagtsatsaga, katatagan, at pag-asa, at hindi daw tayo mabibigo. Dahil nga ako sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, hindi ko ito nagbabago. Mga kapatid, kung ano man ho pakiramdam natin ngayon, kung sabi nga natin, medyo may problema ang ating love life, kung sabihin natin gano'n, lagi nating balikan mo ang kahalagahan ng ating relasyon sa Diyos. Yun ho ang magbibigay sa atin ng pag-asa na makita yung walang katumbas na halagang ibinigay ng Diyos na pag-ibig niya sa atin. Christ died on the cross for our sin. Ngunit ipinadama ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Kumbaga, actually, yun lang ho ay sapat na para maisip natin ang ginawa ng Panginoon sa atin. I-mark niyo yung sabi ho doon, ipinadama ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay daw si Kristo nang tayo ay makasalanan pa. So yun ho yung point na gusto kong sundan dito sa pangalawang bahagi, the undeserved condition of the recipients of God's love. Yung unmerited, yung hindi ka deserving na tanggapin ang pag-ibig na yon ng Diyos. Bakit? Ang sabi mo doon sa ating binasa doon ay, namatay si Kristo nang tayo makasalanan pa. Hindi tayo karapat dapat, hindi tayo, kumbaga ay kaibig-ibig. Yun ho ang kondisyon ng tao. Walang pwedeng tao magsabi sa Diyos na, ibigin mo ko dahil ikaw ay Diyos na mapagmahal. Hindi pwede yun. Ang Diyos ay, ang kanyang pag-ibig ay kanyang iniuukol ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang pamukhala. Dahil ang kanyang pinaglalaanan nito ay yung tao na makakaunawa o nakakaintindi na bagamat siya ay nasa ganong kondisyon ng pagiging makasalanan at hindi karapat-dapat tumanggap ng pag-ibig, ibinigay pa rin ang pag-ibig na ito. Ang halaga ng pag-ibig ay lubos ding nakikita sa uri ng pinagtutuunan nito. Sabi nga doon sa ating binasa kanina, makasalanan. Mga kapatid, minsan tayo huwag nag-define ng sin, pinababaw natin. Pasensya na, nagkamali lang, ay nakapatay. Pasensya na, napagkamalan lang. Mga kapatid, ang kasalanan ay kasalanan sa harap ng Diyos, anuman mo ang definisyon ng tao. Hindi natin pwedeng pababain ang standard ng Diyos. Pinipilit ng taong ibaba ang standard ng Diyos sa pamantayan niya. Ay, ang kasalanan ko naman ay ganito lang. Hindi lang ako gumagawa ng ganito o ganito lang. Yun lang naman eh. Yung ba magiging dahilan para dalhin niya ako sa impyerno? Mga kapatid, gaya ng sinabi natin, ang kasalanan ay kasalanan sa harap ng Diyos. Kahit ano pa ang definition ng tao niya. No matter how we define sin, it is sin before God. Hindi natin yung pwedeng pababain ang antas. Although, alam natin na, siyempre, sa ating kalagayan, meron yung level antas-antas. Kaya ng sa patas. Pero, para sa Diyos, dahil tayo nagkasala,
hindi tayo karapat-dapat sa kanyang kalawalatian. Kaya nga yung sabi ho natin dito, yung makikita natin pag-ibig na yun, ganun na lang ho kadakila kasi ang pinagtutunan nito ay hindi karapat-dapat. Alam niyo ba ang isang dahilan kung bakit minsan ang relasyon ng mag-asawa ay lumalamig o tumatamlay? Kasi ang pakiramdam ng isa't isa, ganito yun. Maaaring ito, isa nga sa pwede natin sabihin dahilan. Kapag nararamdaman ng isa't isa na hindi na siya kaibig-ibig o iniibig ng kanyang esposo o asawa, at dahil ang pakiramdam naman noong dapat ay umiibig, ay ano? Hindi na siya deserving sa pag-ibig na yun. Hindi, para bang lumalamig ang pag-ibig ng asawa, lalaki man o babae, kasi tinitignan niya ang kanyang asawa na hindi na deserving sa pag-ibig na yun. Kumbaga parang, hindi na ikaw yung katulad dati. Dati mahal na mahal kita, ngayon hindi na, kasi hindi ka na katulad ng dati. Pero, gusto natin tingnan ito sa linaw ng konteksto na ating pinag-aaralan na sinasabi ho na ang pag-ibig ng Diyos ay ipinadama niya sa atin. Ipinadama, hindi lang ho ito simpleng pagsasabi. Ito ho'y ekspresyon ng isang kalagayan upang iparanas. Ipinadama ang pag-ibig ng Diyos nung tayo'y makasalanan pa. Tayo hindi kaibig-ibig, pero tayo ay inibig. At hindi yun nagbabago. Mayroong karapat-dapat sa paningin ng tao para sa kanyang pag-ibig at mayroon namang hindi dapat tumanggap nito. Tayo po ay may preference sa ating kapwa. Kaya minsan, sabi nga ay, birds of the same feather, flock together. Tinitignan mo yung katulad mo. Halimbawa, ito, parehas kami ng ugali, yun ang sinasamahan mo. Ito, parehas kami ng interest, yun ang sinasamahan mo. Pero yung mga taong hindi mo katulad, anong ginagawa mo? Hindi mo sila matanggap. Much more, minsan, pamumuhian mo kapag may nagagawa sa iyong hindi maganda. Kaya sabi natin dito, sa tingin ng tao, mayroong karapat-dapat, mayroon lang pwedeng pagbigyan ng pag-ibig. Para bagang ang pag-ibig natin ay reserve sa mga dapat lamang nating ibigin. Yun ang tao. Pero ang Diyos, hindi mo siya tumitingin ng gano'n. Hindi nga tayo karapat-dapat. Walang pwedeng magmalaki. Kahit na ikaw na ang pinakamabuti at pinakamabait na tao sa mundo na nabuhay o nabubuhay at mabubuhay, hindi ka karapat-dapat sa paningin ng Diyos kung ang babasihan doon ay ang iyong kalagayan. Na ikaw ay sasabihin mo, ako na may sobrang bait, mamahalin ako ng Panginoon. Ito ko'y kanyang ipinagkaloob sa mga taong hindi niya, kumbaga hindi karapat-dapat, pero ipinadama niya ang pag-ibig niya. Siguro, bilang pagkakalapat din na nabanggit natin yun, kumusta ho ang ating pag-ibig sa ating kapwa? Gaya ba natin ang Diyos na kahit hindi deserving yung tao, mamahalin natin? Ang sabihin natin, malalim na example ko ito, yung sinabi ni Jesus, love your enemies. Sino dito may kaaway? Ay, huwag nang taas ang kamay, makakatatin. Alam niyo, sabi ng Biblia, mahalin niyo ang inyong kaaway. Mahirap mo yun. Ako, hindi ko pwede sabihin sa inyo, madali yun, hindi. Ako mismo ay magsasabi sa aking karanasan o kalagayan na hindi madali yun. Pero, doon mo papasok yung kahalagaan ng ating pinag-aaralan ngayon. Kung inibig tayo ng ganito ng Diyos, ay ano ang ating susuklit? Ano ang ating ibibigay sa ating kapwa? Na meron din namang, kumbaga hindi ganong kalagayan, maaaring hindi natin tanggap. Lastly, ano ang halaga natin sa harapan ng Diyos para tumanggap ng kanyang pag-ibig? May halaga ba tayo? May value ba? May value. Nagpapahuri ko ng singsing. Ilang beses na nawala ang aming wedding ring na mag-asawa. Ayaw ko naman kung nawala akong singsing. Kasi minsan may nakabanggit, sabi ng pastor na nagkakasal, narito ang singsing ay simbolo ng pagmamahalan yung mag-asawa. Isuotin niyo ito habang kayo buhay. Ay minsan hindi nakataon tayo pag nakakita yung lalaki na tinatanggal ng singsing at ibinubulsan. Hello, I'm Dan. I'm single.
Nakakalungkot yun. Pero kung yung sa inyo wala na kayong singsing, okay lang naman po yun kung hindi na mapalitan. Pero para sa akin, maganda yun. Parang pag nakikita nila, David, Mary. Ibig sabihin is, magandang larawan. Ano ang halaga? Sabi nga, natin sa harapan ng Diyos ang magandang pag-ibig nito. Wala. Pero salamat. Salamat. Kasi, inabot tayo ng Panginoon. And ito, mark this, hindi ho lahat. Hindi lahat ng tao. Sabihin niyo, hindi lahat. Yes. Hindi lahat. Kasi, mga kapatid, gusto ko na paalala sa mga nakikinig nitong aking sinasabi. Ang kausap po ni Apostol Pablo dito, ang kausap. Mahalaga ho kasi pag tayo po ay nag-aaral, inaalam natin, sino ang kausap? Sino nagsasalita? Sino ang kausap? Anong sitwasyon? Saan sila naroon? Sumusulat si Apostol Pablo sa mga mananampalataya nasa Roma. At sila ho ang kanyang kausap nang sabihin niya, ibinuhos sa inyo, hindi ibinuhos sa lahat. Kaya pwede natin sabihin, hindi para sa lahat ito. Opo. Kasi sabi, ibinuhos sa anino? Sa inyo. Sino kayo? Yung mga pinawalang sala. Kasi kung ibinuhos na ho ito sa lahat, ito pong yung tatandaan. Kung ibinuhos na ho ang pag-ibig sa lahat, ito ho ang napakagandang balita. Pero hindi maganda kung tutusin, pero magandang balita. Sarado na ho ang business ng impyerno. Hell is already closed. Mayroon ang nakalagay doon, business is closed. This door is already closed. Kung inibig ho ng Diyos ang lahat ng tao sa mundo, mula ho noon hanggang ngayon at sa darating, sarado na ho ang impyerno. Pero hindi. Bukas pa ho yan. Bukas na bukas. And then, ano po ang ating makikita? Yun ho ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa ating mga makasalanan. Nang tayo'y mahihina, walang kakayanan, ipagmalaki sa Diyos, makasalanan tayo, hindi deserving sa kanyang pag-ibig, mahirap mangyari alay daw ng inuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. So, ano po ang ating gustong sabihin? Ginawa ko yun ng Panginoon para sa atin. Now, the third point, ang priceless effect of God's love. So, nakita ko natin yung kanina yung great cost, tapos yung undeserved condition of man, and ngayon naman, priceless effect. Siyempre, kung may binigay mo ang Diyos, meron mo yung result, hindi pwedeng wala. Alam mo mga kapatid, ito ang difference between the way Satan gives and God gives. Kapag ang Diyos nagbigay, although ang Diyos mayroong tinatawag na biyaya para ko tayo ay magkagawa ng karapat-dapat para sa Kanya, pero ang Diyos hindi ho niya binabago yun. Hindi ho niya sinasabi, ibalik mo yan. Pero when Satan gives, tiyak yan may kapatid. Naalala ko po na minsan nakita ko sa YouTube, hindi ako naman hindi ako funny ko lang yun. Pero alam ko somehow ginagawa talaga ito ng tao. Alam niyo ba yung mga rakista, yung mga sikat na artista rin sa Hollywood? Marami ko kasi director at producer sa Hollywood ay member na ko ng occult. Ibig sabihin ay part na ko sila ng occultismo na umiikot ho diyan. Ibig sabihin they are practicing ng mga bagay na sabi nga abominable. Yun po ay condemned by God. Pero bakit ko nila ginagawa yun? Kasi ang kanilang paniniwala ganito, kapag ka inilapit mo ang sarili mo kay Satanas, gaganda ang buhay mo. Kaya yung iba, may mga namatay na ho, kung nakita nabasa doon, yung mga member mo ng mga full metal rock band, talagang sinasabi nila na, Satan is my God. Kaya pag kumanta ho sila, yung mga tao, parang mga lasing, na parang silang na-attract na doon sa, parang hindi na siguro nila, ito may tao ba? Demonyo na ho yung nakanta Demonyo na. Sino ba kinahuhumalingan ng satibutan? Demonyo. May mga sinasabi ng Biblia.
Huwag niyong ibigin ang sanlibutan, yung mga bagay ng sanlibutan. Why? Dahil yan ho ang bait ng Satanas. Yan ho ang paraan ng Satanas. Pero ang ginagawa ng tao, kung nila isinusulong ang kanilang sarili, kasi gusto nilang sumika, yumaman, gumanda ang buhay, at makanyag. Pero, sabi nga sad to say, hindi mo yun magiging makapulutan eventually. Dahil tiyak na hindi natin masukan ang pagsisisi mangyayari sa taong ganun ang ginawa sa kanyang buhay. Now, pangatlo, the priceless effect. Ang sakripisyong ginawa dahil sa pag-ibig ay may antas ng epekto para sa iniibig. Ito ho yung sinasabi natin ano yung level na nangyari sa taong naka-experience nito. Sabi ho doon sa verse 10 and 11 ay dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Tingnan po ninyo yun, ha? Kung sabi natin, lahat ay mahal ng Diyos, lahat iniibig ng Diyos, bakit may kaaway ang Diyos? Bakit may kaaway? Kung lahat mahal ng Diyos, lahat iniibig ng Diyos, bakit may kaaway siya? Dahil sabi niya, ni Apostol Pablo, dati yun. Ibig sabihin, yung mga tao palang hindi nakaranas nito, nananatiling kaaway ng Diyos. At kung kaaway ka ng Diyos, kakampi mo ang Diyos. Hindi ka pwedeng tumayo na neutral. Kung kaaway mo ang Diyos, it means partner ka ng Diyan. Hindi ka pwedeng nasa neutral ground. Wala hong neutral ground sa Bible. Wala hong maligamgam, mahalumigmig, wala hong ganun. It's either ikaw ay sa Diyos, ikaw ay sa Diyan. Walang neutral. Ngayon, ang sabi dito, dati tayo kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinanggap na niya tayo mga kaibigan. Sino tumanggap? Hindi tayo ang nakipagkaibigan. Again, hindi tayo ang nagpursige, hindi tayo nagsabi, kaibiganin mo kami. Ang sabi mo dito ay, tinanggap na tayo. Dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang biyaya, tinanggap tayo ng Diyos na kanyang kaibigan na pinaglaanan ng kanyang pag-ibig. Verse 11, hindi lamang ito, sabi ni Paul, hindi lamang ito. Nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos ng mga kaibigan. Tayo kaibigan ng Diyos. What a friend we have in Jesus. Sabi nga, what a friend we have in Jesus. Maaring mahalaga sa nagpadama ng pag-ibig ang Kanyang ginawa, ngunit wala itong naging bunga sa pinagtutuunan nito. Maaring mahalaga daw. Halimbawa, narinig ko rin ito. Sabi ng isang pastor, bakit malinig mag-asawa? Valentine naman yun, di ba? Sabi ng asawa, Ani, buksan mo ng regalo ko sa iyo. Binuksan. Sabi, wow! Rice cooker. Sabi ng babae, ang nire-regalo mo naman sa akin para sa iyo din eh. Bakit? Siyempre, yung pagsasahingin ko niya, dinigit ko kakain. Pero, para bang ganito nagregalo ka, pero ikaw din pala makikinabang, nagregalo ka, rep. Okay. Sabi ng isa, wow, rep. Pero, pagkain mo rin pala nilalagay ito. Nagregalo ka, para bang ibig sabihin, ang nasasatisfy din doon ay ikaw, kasi binibigay mo, ibabalik sa iyo. Pero ba't hindi ka magbigay ng something na mas espesyal, na para talaga sa kanya? So, maaaring maging mahalaga daw, pero ang pag-ibig na kanyang ginawa ay walang halaga sa pinagtuunan nito. Ngunit ganito ba sa Diyos? Hindi! Dahil malinaw po yung ating pinag-aaralan na yung pinagpadamahan, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig ay nakaranas ng pag-asa, hindi lang sa buhay na ito, kundi sa darating. Pinawalang sala, nakaranas po ng kapayapaan, relasyon sa Diyos na walang katulad, at nasabi, naging kaibigan ng Diyos, at sa bandang muli ay makakaranas ng kaluwalhatian. Hindi kung tutusin niyo yun, hindi nakaka-glorify din sa Diyos. Pero yun para sa ating lahat. Hindi ibig sabihin, tayo ang mag-i-enjoy noon. Tayo ang mag-i-enjoy noon. And then, ano ang napakahalagang epekto sa ating buhay ng pag-ibig ng Diyos? Ano ang napakahalaga? Yung pagpapawalang sala. Yung pagdideklara ng Diyos na tayo po ay wala ng kasalanan. Ibig sabihin ito, righteous.
Maaaring sa iba sa atin magtataka, Pastor, bakit walang kasalanan? Hindi ba nagkakasala pa ho tayo? Opo, kaya lamang sa paningin ho ng Diyos, ang katwiran ho ito ay nangyari dahil si Kristo ho ang kanyang ibinigay sa atin. Ang katwiran ni Kristo ay nasa atin. Hindi ho na tinitignan ng Diyos yung ating hong ginagagawang kasalanan. Hindi ang ibig sabihin tayo napapatuloy sa kasalanan, kundi yung katwiran ni Kristo. Kaya nung napag-aralan mo natin noong nakaraang linggo, hindi tayo natatakot sa paghuhukom. Dahil hindi tayo sisingilin ng Diyos sa kasalanang nagawa natin noon, ngayon, at sa darating. Bakit? Tayo ho'y napatawad na at pinawalansan. Kaya ang atin hong magagawa ay magpasalamat sa Diyos at ibigin ang Diyos sa biyaya na Kanyang ibinigay sa atin, sa abot ng kakailangang ibinigay ng Diyos sa atin, ay atin ialay ang ating buhay sa Kanya. Dahil yun ho ang epekto din ng pag-ibig, hindi lamang napawalang sana na tayo, kundi tayo ho ay nakakalakad na ng katwiran sa harapan ng Diyos. Kapatid, sa Israel po, o bakit nabanggit ko doon sa isang bahagi doon ni Apostol Pablo? Mahirap, sabi sa verse 7, mahirap mangyaring ialay niyo naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may manghas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Parang ang gusto sabihin dito, ayon sa isang komentaryo nito, sa kanilang paniniwala, para kapag ang isang tao ay mabuti o magwid, parang sabihin natin yung kumbaga magandang buhay as far as relationship sa iba. May bihira pa daw ang tao na mag-uukol ng kanyang buhay. Parang sasabihin niya, ako, iuukol ko ba ang buhay sa kanya? Pero yun yung matuwid na. Yun yung mabuting tao na. Kaya sabi ko sa verse 7, mahirap mangyaring ialay niyo naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Para lang sabihin kung doon ay nahihirapan na magawa, yun nga ang sunod, verse 8. Yun ang sabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin kung tayo ay makasalanan pa. Hindi hinintay ng Diyos na tayo maging matuwid, kundi tayo ay makasalanan pa. See? Mga kapatid, priceless. Walang katulad. Kaya, sana'y mapalakas ang ating loob ng mga katotohanan ito upang maintindihan natin ang alagahan ng pag-ibig ng Panginoon. Finally, sa Austrian ko, yun ang paki-press mo ito. Tumana. Ayaw. The precious effect of God's love, yung ating kaligtasan. At ang sabi ko doon, maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Mga kapatid, yan ulit sinasabi ko kanina. Yun ito ho, dalawang bagay. Una, yun yung tribulation. Yung tribulation na darating, yun ho, hindi in-expect ng tao. Kung ito narinig ko, minsan sabi nila, dilubyo. Akala ko ng tao, yun ay balik na bagay. Sabi, balik na bagay. Hindi ho. Kung pag-uusapan mo natin yung tribulation, hindi mo balik na bagay. Si Kristo mismo nagsabi sa Evangelyo ayon kay Mateo, sabi niya, ang paghihirap na ito ay hindi pa dinanas ng tao simula ng likhain. Wala pa. So, matindi yun. And then, maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Again, impyerno. Sabi ko kanina, kung mahal ng Diyos ang lahat ng tao, sarado na ang impyerno. Hindi. Dahil nasabi dito, at tiyak na maliligtas. Bakit ka pa maliligtas kung sarado na? No way na sabihin yun. Para bagang magiging confusing yung statement kung sabihin na wala nang pulis na mamuhuli. So mag-ingat kayo. Bakit pa mag-iingat? Wala nang pulis na mamuhuli. Ibig sabihin, gawin mo na lahat. 18. Tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ang maliligtas sa puot ng Diyos ay yun kung nakaranas ng pagpapawalang sala. At tiyak mayroon ng hindi maliligtas. Sa impyerno, sa tribulation at sa impyerno, hindi yung mga taong hindi nakaranas ng pag-ibig ng Diyos dahil sila'y hindi sumumbataya sa Panginoon Jesucristo. And then, panghuli, the immeasurable result of God's love. Wala yung sukatan, kumagay, immeasurable. Yung sukat. Una, ang kahalagahan ng pag-ibig ay lalong nadarama sa kinalalagyan sitwasyon ng tumatanggap nito.
Kaya na nabanggit natin kanina, hindi ho madali para sa mga taga-Roma ang kanilang sitwasyon. During that time, mahigpit po ang pagsubok, ang persecution. Siyempre, isa ho sa nagiging problema ng mga mananampalataya doon, yung kanilang experience ng pag-ibig ng Diyos, sabi nga, compared doon sa kanilang nararanasan na pagpupusik, na parang pinu-question nila, kung mahal ako ng Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Kung mahal ako ng Diyos, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Sa paligid, sa ating panahon. Mga kapatid, ito yung sinasabi, ang kalagahan ng pag-ibig ay lalong nadarama sa kinalalagyan sitwasyon na tumatanggap. Kapag ang sinabi halimbawa, sinabi sa isang tao na hindi nakaka-experience ng hirap, ay sinabi mo, ang hirap ng sitwasyon, hindi mo siya makaka-identify. Lalo na kung ang kanyang buhay ay laki siya sa kasaganahan, yung sabi na sa ating salita ay ipinanganak na may kasamang pintong sandok. Parang walang nakanasang hirap. Hindi mo mararamdaman ng tao ang hirap, hindi naman niya naranasan yun. Kaya ang gusto ko sabihin ito, the more na na-experience mo yung sufferings, yung pain na ito, ang sinasabi mo dito ay ang pag-ibig ng Diyos ang umaabot sa kalagayan mong iyan, the more mong nararamdaman ang tiyak na pagmamahal niya at pagmamalasakit sa iyo. Diba, doon sa mga ganong panahon na tayo ay bagsak na bagsak o halimbawa, naka-experience tayo ng kabiguan o sabihin natin, business na hindi nagtagumpay, nag-apply tayo sa trabaho, hindi tayo natanggap, nanligaw tayo, na-reject tayo, o at iba pa, may nagkasakit ang ating mga sa buhay. Marami pang sitwasyon na hindi natin kayang isa-isahin. Mga kapatid, ito po ang gustong tiyakin sa atin ng salita ng Diyos. Doon po sa sinasabi sa ni Apostol Pablo. Doon natin madarama ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa sitwasyon mahirap. The more na na-experience mo yun, the more mo makikita ang pag-alalay, paghawak, pag-angat ng Diyos sa iyo. Hindi agad para alisin ka doon, hindi gano'n. Hindi para sabihin agad ng Diyos, hindi, huwag ka dyan, ito ka sa maalwan. Hindi, kundi the more na nandun yung experience ng sufferings and pain, nandun po yung the more we experience God's love. Yun mo. Pero hindi ko sinasabi na, sige, hindi ganito na lang. Manalangin na tayo paghirapin ng Diyos para ma-experience din natin ang pag-ibig niya. Ang ibig ko sabihin ito is, kapag tayo ay dinadal talaga doon ng Diyos, sinasubject niya tayo sa ganong kondisyon. Dahil ang naranasan ng mga taga-Roma. Hindi nila pinipili ito, pero nilalagay sila sa ganong kondisyon dahil ito ang layunin ng Diyos para sa kanila. Pangalawa, ang lawak ng pag-ibig ay maaaring masukat o kaya hindi maabot ng isip ang lawak dahil sa naging epekto nito. Sa talatang siyam, ano po sabi natin doon? Napawalang sala tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo natin tiyak na maliligtas tayo sa buot ng Diyos sa pamamagitan niya. Gaano mo kalawak yung pag-ibig na yun? Yung kaligtasang binabanggit. Yun ho bang sinasabi, hindi na tayo mapupunta sa impyerno, pinatawad na tayo ng Panginoon, tayo dadalhin niya sa kanyang kaharian upang ma-experience ang kalwalatiang walang katulad. At sa panahon ng ating paghihirap, ang Diyos ay nandoon. Gaano kalawak? Tayo ay nagsusukat ng pag-ibig ng ating kapwa. Diba sabihin natin, mahal ka ba niya? Mahal mo ba siya? Sinusukat natin yan. Halimbawa, anong nagawa niya sa akin? Anong nagawa mo sa kanya? Yun yung sukatan. Doon natin dinadala yung antas ng pag-ibig na meron tayo sa ating kapwa. Mga kapatid, ang sa Diyos hindi natin kayang sukatin. Hindi ko pwedeng magbigay sa inyo ng tape measurement o sabihin natin ng anumang panukat at sabihin natin, sukatin na natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi. Kasi ganito po ang pwede natin sabihin doon. Ano man ang sitwasyon na meron tayo, doon natin nararanasan at nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos dahil inaabot niya tayo sa ganong kalagayan dahil yun po ang Diyos. Ano sabi niya doon sa panaghoy o lamentasyon? Steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord.
Great is thy faithfulness. See? They are new every morning. Ang pag-ibig ng ating asawa, ng ating anak, ng ating magulang, hindi yan nagiging bago araw-araw. Yan ay paluma ng paluma. Pakitid ng pakitid. Minsan makakaranas tayo ng kasiphayuan na sabi natin, dati-rati, inaalalayan pa niya ako pag naglalakad yun, ilutulak na niya. Oh, di ba kayo? Dati-rati, pag nililigawan ako, ay talagang kumakatalakay ng lalaki. Ay, nung magtagal-tagal din, tinutulak. Sabi ako, sabi ng asawa. Kasi, naikwento ko sabi, ano nangyayari sa mata? Sabi ko, heart attack ko yun eh. Paano nangyayari? Sabi, sumasakit ang dibdib. Ganun ba? Tapos kumaling doon sa anak, sabi, di ba yung nanay mo sumasakit ang dibdib? Sabi, di, nag-ano lang yun, nahilikan. Sabi, di, parang sumasakit ang dibdib. Parang gusto ko doon sabi, parang gusto mo na mamatay ang asawa mo. Kapatid, immeasurable. Bago. Para bang yung alam niyo, tayo pag may bago, excited tayo eh. Pag may bago, para sabi, bago. Ay, ganun ho, pag-ibig ng Diyos, bago. Hindi na luma. Hindi para sabihin ko, pag-ibig ng Diyos pa rin. Kupas na kupas na. Ay, 1,000 taon na yan eh. Wow. Gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin? At ano ang bunga nito? Yun, sabi ko sa talatang 2, nakaugnay ng pagpapawalang sala. Sa pamamagitan nga nito ay tinatamasan natin ang kagandahan loob ng Diyos at lubos tayong nagagala sa ating pag-asa. Yun yung sabi ni Apostol Pablo, again, hindi mo lahat ito. Kausap niya yung mga taga-Roma, sabi niya dito, tayo yung maasa at nagagala sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Kanina, yung pagpapawalang sala ay past tense, tapos na. Pero itong verse 2 ay future tense. Pero ang assurance ay nandoon. Ang sabi ko ni Apostol Pablo ay tayo ay may pag-asa na makakasama. Future. Hindi niya sinabing, ayun ko kung makakasama tayo, pero bahala na. Hindi sinabi, iyak tayong makakasama sa ating sa kaluwalhatian. Bakit? Yun ang pag-asa na meron tayo. Ano ang pag-asa natin mga kapatid? Saan tayo may pag-asa? Sa ating pong bukas, sa trabaho na naghihintay sa atin, sa ating career, sa ating mga halimbawa asawa na ganito, sa ating negosyo, sa ating pag-aaral, saan tayo may pag-asa? Maaaring mayroon tayo nasisingit na pag-asa doon. Pero hindi yun magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Never. Never. Yung karir mo ay parang dinadala ka sa kaluwalhatian, ang asawa mo dadalhin ka sa kaluwalhatian, ang anak mo dadalhin ka sa kaluwalhatian, ang magulang mo dadalhin ka sa kaluwalhatian. Never! Pero nung sabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa natin ay sa Diyos na magdadala sa atin sa kanyang piling magpakailanman. Kaya kung nainubag tayo minsan kanina, sabi nga sa atin, yung ating oras, ano ba nakakaabala talaga sa atin? Ano ba yung dahilan? Sino ba ang mas mahal natin? Sino ba ang mas binibigyan natin ng priority sa buhay na ito? Minsan ang tao yakap na yakap sa mga bagay na nakikita niya, this is my priority, this is my priority. Pero pag namatay ka, ay hindi na natin kung anong priority. Yun ang malungkot kapag ka hindi ka nakatiyak at sapagkat hindi mo alam ang mga katagang pinag-aaralan natin dito. Kaya ako'y sa tuwing nangangaral ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sinasabi ko, your word is alive. Ang salita mo'y buhay at makapangyarihan. At kapag narinig ito ng tao, kahit ako mismo sa aking pag-aaral, ito'y tumitimo sa akin at nagiging reminder, nagiging paalaala sa akin. Kaya dapat ganun din tayo. Huwag natin baliwalayin ang salita ng Diyos. Baka isang araw, pag dumimbuwang tayo, sasabihin ng mga tao, ano, nakakaawa naman yan. Hindi maintindihan kung ito na talaga sa Panginoon o hindi. At ito yung napakalungkot. Hindi mo nawala na ho tayong pag-asa sa ganung bagay. Kaya ngayon, habang naririnig natin ang salita ng Diyos na sabi, huwag natin pagmatigasin ang ating puso. Huwag natin sabihin, ay, mahaba ang buhay ko, patapa ko, saka na lang. Tingnan natin kung hahaba pa nga. Hindi ako nananakot.
Dahil alam natin ang buhay ay maikli. How wide is the extent of God's love to us? Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa atin. Ngayon, sabi ko nga po, yung complete na ito, wala na tayong pagkulang, hindi na kulang yan. Pinagbubuti natin ang prayer. Sa mahirap talaga manalangin. Prayer is one of the hardest thing na ginagawa ng mananampalataya. Hindi yung madali ang manalangin, mga kapatid. Let me remind you, hindi yung madali ang manalangin. Kahit nga sa ating prayer meeting, kakaunti tayo. Sa ating prayer, congregational prayer, kakaunti tayo. Minsan ang ating prayer, minsan kakain na lang tayo, nakakalimot pa tayo. Nananalangin tayo, may nakasubo na sa bibig natin. Parang po. Sa pagkain. Kasi, hindi mo madali ang manalangin. Pero tingin nyo, sabi ng Apostol Pablo, my prayer, ang dalangin ko sa inyo, sa lahat ng inyong gawain na nag-uugat saan sa pag-ibig upang lubusan ang tuwaan ninyo kasama ng mga hiniran ng Diyos. Hindi lahat ng tao, hindi lahat. Kasama ng mga hiniran ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, kung ano man, gaano pataas, kalalim ang kanyang pag-ibig. Immeasurable po yan. Ito'y binabanggit lang para sabihin, hindi nyo masusukat. Pero ito'y pakita lamang para makaintindihan ng tao na hindi nga natin kayang sukatin. At ang sabi ko dito, at away malaman ninyo na ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng ating pag-iisip. Sabi nga, cannot be perceived by our finite mind. Limitadong isip, hindi natin kaya. Pero sabi ko rin, upang tayo'y mapuspos ng mapusposan ng Diyos. Alam nyo, kapag tinitingnan ko po natin ito, sabi ko lagi ito, Lord, kung ganito kami, wala kaming problema. Sa relasyon sa mag-asawa, sa relasyon ng magulang sa anak, sa relasyon ng mga kapatiran sa church, hindi kami mga problema. Kasi ang mangingibabaw ay ang pag-ibig at yun ay nagmumula sa iyo. Kung pag nag-uusap, magkakaintindihan. Kung mayroong hindi pagkakaunawan, madaling mag-usap ang magkapatid, hindi kailangan daanin sa kung ano-ano pa mga bagay. Pero malungkot mga kapatid, we are not expressing, we are not allowing to experience God's love through us and in us. Kaya ito ang hirap pagka meron tayo gusto kausapin, hindi na natin kinakausap. Hindi na tayo nag-iinitan. Nasaan ang pag-ibig? Hindi na tayo mag-church, hindi na tayo, lilipat na tayo. Tapos pagdating mo doon, meron ka namang hindi iibigin. Wala nang katapusan. See, sabi ko nga sa Bible School, kaya kayo nandito ay nag-aaral kayo ng salita ng Diyos. Hindi para magkaroon ng diploma lang at maglingkod, hindi yan ang basta yan. Yung pang-unawa sa biyaya ng Diyos at i-apply sa buhay, hindi madali. Pero sabi niya, ibinuhos na raw ang pag-ibig. Walang excuse. No excuse. So pagka tayo ay nakaka-experience ng ganito, tayo manalangin muna. Tayo tumahimik muna. Kung maka-experience tayo ng mga bagay na parang nagkukulang ng pag-ibig, na wala ng pag-asa, hindi natin matanggap sa kapatid, hindi natin matanggap ang nangyayari sa ating buhay, o sa anumang kalagayan natin, tayo muna ay kumubo at tumahimik at sabihin lang natin ang simpleng bagay na ito, Lord, I pray that your love will manifest in me and through me in Jesus' name. Naniniwala ako kung hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Humility lang ang usapan dyan. Kapakumbabaan lang. Ay kung mataas pa ang pride mo, kaysa sa doon sa inilagay na ng Diyos, ay paano magkakaibig? Di ba? Matatapos ang lahat ng wasak. But now, thanks be to God's love. Thanks be to God's love. Dalangin ko. Tingin nyo sabi ng Apostol Pablo, dalangin. Hindi ibig sabihin kasi na pag-ibig nila sapat na eh. Nakikita ni Apostol Pablo na doon sa mga taga-Epeso, eh, ganoon pa rin ang kakulangan. Hindi sila perfect church. Just like us. Not perfect church. Pero sabi niya, I pray. Dalangin ko. Let's pray. Panginoon Diyos na mapamilihan sa lahat. I pray na kaming lahat ay galawa, kikilos, magsasalita, magpapadama ng pag-ibig sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kapatiran, sa aming kapwa. Dahil binuhos mo na ang pag-ibig ko sa amin. Wala po kaming may dadahilan, Panginoon. Patawarin mo kami ng minsan na makatigas ng aming ulo.
Kami pa ho ang nagmamalaki sa inyo. Kami pa ang tila nagsasabi na para bagang hindi kaibig-ibig ang aming kapwa. Tapos kami ay sinusukat namin ang aming pag-ibig sa laki na marahil ang aming nagawa o na-accomplish. Pero ngayon, Panginoon, in-expose niyo muli sa amin ang inyong salita upang ipaunawa sa amin na ang naranasan namin ngayon ay hindi dahil sa kung ano pa mang nagawa namin, kundi dahil sa lawak ng inyong pag-ibig na hindi namin kayang sukatin. Pagpapawalang sala at ang lahat ng epekto nito ngayon sa amin, ang katiyakan ng buhay na walang hanggan o kalwalhatian sa piling mo. Ngayon, ang aming pong panalangin, yamang meron na ho kaming ganitong katiyakan, tulungan niyo kaming mabuhay sa pang-araw-araw na taglay ang pag-ibig na ito upang huwag kami mawala ng pag-asa. Maaari kong masaktan kami, talikuran kami ng iba, at hindi na rin kami makararanas ng pag-ibig ng kapwa namin kung mangyayari man ito at mamarapati ninyo. Lagi lang ninyo ipaalaala sa amin kailanman hindi nagbabago ang inyong pag-ibig. Itaas nyo ang hampas ng aming pananampalataya at ipanatag nyo ang aming loob. Gawa hindi lang sa church na ito, sa lahat ng Christian community, Panginoon, let there be an expression of true love that comes from you. Pag-ibig na hindi nagmamaliw, pag-ibig na bumubukal sa pusong binago ninyo. Salamat sa inyong mga salita. At alam namin hindi ito babalik sa inyo at walang makuluhan. Kung ano man po ang mga karanasan ngayon ng bawat isa sa amin, meron kaming hinigan-hinigan, hindi kaayos o ano pa man sa mga kamag-anak namin, mga namin sa buhay, sa church o kahit saan man, Panginoon, sa negosyo man. Gawin niyo kung isang paraan ng application ito. Umakbang kami ng may pag-ibig sa tulong ninyo at biyaya. This we ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ, who have shown His immeasurable love to us. Amen.